nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sa patuloy na paghahati ng balita at pagbibigay serbisyo publiko, kinilala ng prestiyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 ang galing at dedigasyon ng Radyo Pilipinas. Patunay ito ng tapat na paghatid ng serbisyo sa mga Pilipino, maparadyo, TV at maging sa makabagong paraan ng paghahatid ng balita sa mundo ng social media. Sa pangunguna ni Presidential Broadcast Service Director Dindo Amparo, kasama ang lahat ng kawani ng Radyo Pilipinas. Inaalay namin ang pagkilalang ito sa bawat Pilipinong aming pinaglilingkuran. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. 7 minutos na glabay sa alas 4. Maupay nga kulup sa ngutanan mga kabarangay. Kamusta na kamo? Welcome sa sining atong programa ang Billboard Radyo Periodiko sa Radyo Pilipinas Calbayo.
Upod ko sa control si Monet Capitilio Perito, si Engineer Joven Cardenas. Gana ko naman isang kay usurugon sa ganginan Jean Navilon nga mga kaupod niyo tubtub alas 5 din isang ratsada sa naton mga balita. Una sa naton balita, partisan Bukid sa Rizal, Occidental, Mindoro. Tira na katuig nga naglalarab nagkakalayo ang tuna. Usa nga sityo nga ada sa Bukid sa Rizal, Occidental, Mindoro ang may ginatago nga misteryo. Tungod kay naglalarab nagkakalayo ang tuna sini kay nano ada. Sa naglabay nga episode sa KMGS, iginpakita ang video nakuha sa content creator nga si Nelson nga sobra ang kahipausa sa makadtuan ang lugar nga naglalarab nagkakalayo ang tuna sa barangay Manuot. Sigun ka Nelson, delikado nga kadtuon ang lugar nga nag-usahan. Sanglit nag-upod siya sa kasama labot pa sa Iran naging guide nga si Edwin. Masukal daw ang dalan pakadto sa nagkakalayo nga tuna ngan nag-ihas ang 2 ka oras sa nira ginimo nga pagbaktas. San maabot nira ang lugar nga sobra ang mamara ang tuna ngan may mga tanom sa palibot, indikasyon na iton nga api kinasara sa mismo lugar nga nagkakalayo ang tuna. Ngan sa mismo nga lugar nga may naglalarab nga tuna, kapansin-pansin daw nga baho nga fuel o gas sa palibot. Agud pa matudan nga ungod ang nagawas nga kalayo nga tigang sa ilarom sang tuna, naglaga san bunay sa Ranilson nga naluto dayon paggalabay san pera ka minutos. Sigun sa guide nga si Edwin, bata pala siya, nabta na niya nga naglalarab ang tuna sa nasabing nga parte san bukid. Sanglit labis nga igin kay usa ni Edwin kung kay nano sa naglaway nga damo ka tuig, padayon nga naglalarab ang tuna. Nga miskin takpan daw ang kalayo nga nagawas sa tuna, magbibiling daw ini sa ibang lusutan. Agud sumungaw ngan magawas ang kalayo. Sigun naman sa barangay captain nga si Emmanuel, igingaran sa kalayo ang kinamumutangan sa lugar nga naglalarab ang tuna bilang sityo panlabay. Labay garo eksingon sa Tagalog kalayo, esplikar niya. Sa tunga una na babaraka daw ang mga residente sa lugar sa peligro nga pwede idurot sa pagkalayo sa tuna, labi na nga ada ini sa kaguguban. Pero waray magiha, nahigaran nala sa radinhi nga nira nala ginpupulsan partikular sa pagluluto. Ang caretaker sa tuna nga si Dioscoro, pinsisiring nga ginbabawalan nira ang pira nga naagi sa lugar kung danay tungod sa kabaraka nga mag-ukad dito. Si Manuel waray pagtipa kung may pagsusuri nga himuon sa lugar, agud may baruan kung may deposito sa natural gas sa lugar, labi na kung pwede naman pagpulsan. Nano bagod may ada ilarumsan sining tuna nga rason para magkalayo ini. Itaan nila sa video sa KMGS sa resulta sa ginimo nga pagsusuri sa mga tauhan sa Department of Environment and Natural Resources sa lugar. Grabe ni nga GSIS. Ano para sa mga miyembro sa GSIS nga nagkukuri san pag-loan di rin naghataas ang loanable amount. Adiman ang pamunuan sa GSIS nagtaya san 1 billion pesos nga investment sa usang pahoygo online gambling platform sigun kan Senadora
Hontiveros. Grabe ano. Diyan makaluluing ang mga maestra nga 30 anyos, 35 anyos nga nagtatrabaho miskin waray loan. Ada automatiko nga naipapausan nila sila nga may loan sila. Damo adton baon sa utang sa GSIS nga pagretiro ang mga maestra. Waray nga ni nakukubra sa pag-retire nira. Pero di naman nga pamunuan sa GSIS nagpakarasa-rasa. Arumamay ka naman lang nga nagtaya sa 1 billion pesos nga investment sa usang online nga pahuygo nga platform sigun kan Hontiveros. Sa usang privilege speech silin Martes, ginpahayag ni Senadora Risa Hontiveros nga iginpuhunan sa government service ginkapital sa GSIS bilang investment ang 1 billion pesos nga kantidad sa kontribusyon sa mga miyembro sini sa usa nga online gambling platform. Ba, naging hugador na ngayon ang GSIS gamit ang kontribusyon sa mga empleyado sa gobyerno. Grabe ha. Sa iya pamulong si ring ni Hontiveros nga naitaboy ni ilarom sa liderato sa suspendidong GSIS President nga si Jose Arnulfo Vic Veloso. Nagpalit daw ang GSIS ang mga sapi o shares ang DG Plus nga panahon nga taas ang kandidat sini nga umabot sin 65 pesos ng 30 centimos. Those shares have since hit a low of 13.68 pesos. Lugi na, sumulakan Senadora Hontiveros. In the first place, what was GSIS thinking investing funds in online gambling? Tayo nga po, mga kasamang nagtatrabaho sa gobyerno, ni hindi pwedeng tumungtong sa kasino, lalo na hindi pwedeng magsugal doon. Kaya bakit ang GSIS tudutaya at ginawang puhunan ng pera ng public employees sa sugalan dugang paniya? Itangani nga mga GSIS members nga nagkukuri. Iya maginulat pera kabulan pera katuig. Diri nga ni naibanan na naton in loan nga regular manunta naton ginbabayad. Nagduwa na katuig nga bayad ka, tulo katuig. Maulag yapon ang loanable amount. Diri ginpapaytasan sini nga GSIS. Inga ni mo ginbabayad. Uhuygo lang ngayon nira sa online gambling platform. Grabe sini nga GSIS, ano? Sa reports ng GMA News 24 oras, kakulop gisiring nga nagserra yan ang adlaw ang stock price ang DG Plus sa kantidad nga 24.50 pesos kada share. Sumala pa sa Senadora may daw pattern of reckless and questionable investment decisions. Anya na nga liderato sa GSIS. The quad rails we have put in place to guide and protect GSIS investments are seemingly being breached. Sumalapakan Hontiveros. Ginpapaning kamutan pa sa taga-media nga makuhaan sa panig ang GSIS ng si Veloso. Kasumbay sa pamulong ni Hontiveros, siring sa Senador Erwin Tulfo, Chairman sa Senate Committee on Games and Amusement, gaimbestigaran niya ang igin bukwat sa Senadora. Kaisa ninyo po ako, Senadora Risa, hinggil po dito at nais ko po talagang maimbestigahan ito. At kung may pagkakataon po, maghain po ako ng panukalang batas na kailangang imbestigahan po ito at makasuhan si Ginoong Veloso, siring ni Tulfo. Ito po ay aking paimbestigahan kung may kumita, mukhang may kumita po rito. Mayroon pong commission o kickback.
at hindi po ito karapat-dapat at katanggap-tanggap dugang paniya. Sinin naglabay nga July san patawan sa suspensyon sa nunong kabulan sa Office of the Ombudsman si Veloso ngan unumpa nga opisyal samtang iginhimo ang investigasyon sa ginsunod sining 14 billion pesos bill sa Alter Energy. Sigun sa ombudsman, may nakitan nga sada nga basaran para isuspindi si Veloso ngan unumpa nga maopisyali sa GSIS. Considering that there is strong evidence showing their guilt sa posibleng grave misconduct, gross neglect of duty, ngan violation of reasonable office rules and regulations dahil sa pagbili sa stock mula sa Alter Energy Holdings Corporation na nagkakalaga ng 1.4 billion pesos. Siring naman ni Veloso nga makikigbuligay ini sa ginhimong investigasyon sa Ombudsman sa ginhimong investment sa GSIS sa Alter Energy. We welcome this opportunity to affirm the integrity of GSIS investment decisions and will provide further updates once the process concludes. As the investigation is ongoing, we will refrain from additional comments at this time, pulong pa sa opisyal. Sa iya pumulong si Ring ni Hontiveros nga may multiple red flags sa kasarabutan sa GSIS ng Alter Energy. Glaringly, Alter Energy's market capitalization was far below the 15 billion minimum reportedly required under GSI's policy for investable companies. The shares were not even listed with the Philippine Stock Exchange. On the dates of the execution of the agreements and the payment of the subscription, siring sa senadora, mas anmalain pagod Alter Energy ang nakikitan nga highly over-leveraged. Simply put, they have no much debt with a debt-to-equity ratio of 194% and a dangerously low interest coverage rate. Paano makagdeklara sa 40 million pesos cash dividend ang kumpanya? Ang ining nga kumpanya puro sira utang. Yan ada sa financial distress na. Kaya na po niya. In kabas sining GSIS Chairman Veloso, General Manager. Bangkarote na ang Alter Energy. Hatag pa kapital tigang sa mga kontribusyon sa mga miyembro sini nga mga empleyado sa gobyerno. Tataya lang ngayon dito sa online nga pasugal. Ini nga Alter Energy. Tungkol sini siring ni Hontiveros nga ngay magkiwaan Senado para maimbestigaran ang policies, procedures and guidelines ng GSIS sa desisyon sini sa pagbubutang sa kapital sa mga miyembro sa lapi nga kontribusyon tigang sa mga miyembro sini nga mga empleyado sa gobyerno bilang kapital sa ginsusulod sini nga mga negosyo. We should strengthen GSIS investment policy compliance and oversight. We should increase transparency and accountability in their investments. And we should flag policy gaps and clarify ambiguities. Pulong pa niya. Ang pensyon sa pampubliko nga sektor, diri panhoygo. GSIS should not waste or gamble away the future of those who serve our nation, dugang pasang senadora. Ang pensyon daw sa panpubliko nga sektor, diri ighuruigo. Ang GSIS kinanglan nga diri magkarag-garag sa salapi. O ighuigo ang kabubuason sa ito nagsiservis sa naton nasod ng mga empleyado sa gobyerno, dugang pasan senadora. Grabe, ano? Kita man nga mga empleyado sa gobyerno. Nagtrabaho kita 35 anyos. O danay sobra pa.
Tapos regular naton hulog sa GSIS. Labi na sa mga loan naton itong ginhulugan. Pero diri man nag-increase kitala ni loanable amounts sa niyo GSIS policy loan. Patiluwatan niyo Conso loan, ha? Regular niyo bayad pero diri man naghataas ang loanable amount. Mag-loan ka nga ni, nahingayin man itong mga naibayad na nimo. Adton kulang nga diri nagtaas aniyo loanable amount. Hindi bubursa lang nalangayan by ni sa GSIS. Makuri pagod, ginsugal pagod. Kaya nga'y ipako sa krus ini si suspended GSIS General Manager Vic Biloso. By 24 minutos sa naglabay sa alas 4, mabalik ka kauman sa mga paibaro sa kontrol. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo, DYOG 882 AM. Mas epektibo ang paglilingkod sa publiko kung may integridad at tapat ang mga kawani ng gobyerno. Kaya si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mas pinaigting ang pagpapatupad ng internal cleansing sa hanay ng pulisya. Mula 2022, halos 1,000 pulis ang sinibak sa serbisyo dahil sa katiwalian, kabilang ang pagkakasangkot sa iligal na droga. Nasa 4,000 naman ang binigyan ng disciplinary action. An united police force always strive to win the trust, respect, and admiration of our citizenry through an efficient, ethical, and compassionate brand of police work. Sa bagong Pilipinas, napatatag ang tiwala ng publiko habang tinitiyak na ang mga pulis ay disiplinado. Para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mahalaga ang kaligtasan ng lahat laban sa The Big One o ang 7.2 magnitude na lindol na maaring yumanig sa Kalakhang, Maynila. Kaya inaprubahan niya ang 10.34 billion pesos na pondo para sa rehabilitasyon at pagpapatibay ng mga malalaking tulay kagaya ng Guadalupe at Lambingan Bridges. I once again call on the NDRMC and all other concerned agencies and the LGUs, always our first responders, to continue working together to develop innovative solutions that are science-based, that are sustainable, and are future-ready, and establish clear guidelines for more effective disaster response. Sa bagong Pilipinas, pinatitibay ang mga proyektong infrastruktura upang makaiwas sa trahedya. Oras, 26 minutos naglabay sa alas 4. Gandi kita sa column ni Ray ngaran sini kolumnista si Elvira Altes, Elvis Peak sa payagan Abante, una sa balita, mental health crisis. August 5, 2025 issues ang Abante, una sa balita. Bilang usang kag-anak, nakakabaraka ang urhing PNP report nga da sa 2,000 nga mga kaso sa suicide ang nailista sa Pilipinas sa una nga unom ka bulan sa 2025. Ang classmate nga ni sa nakon anak nga nahuman pala sa grade 10 nga nakadungan pag-graduate sa grade 10 sa San Policarpo National High School para kadi sa balay. Nagpakamatay aniya classmate. Tungod la sa misay, mga misay nga gimpapanabog sa niya nanay kay nagdudumi daw sa era balay. Hingan kay palangga san sining nga bata niya mga misay. Sa sobra niya nga away, sa sobra niya nga
Sakit sa buot sa niya nanay, nagunay, ang ini nga 16 anyos nga daragita. Diritiaw ang numero nga maging ang simbahan na naalarma na. Kauman agaton ni Antipulo Bishop Roberto Santos. Ang gobyerno ng simbahan katolika nga batunon ang krisis sa mental health sa Pilipinas. Damo nga rason pero may mga pag-aaram nga usa ang social media sa gintutudlok nga rason tinigangan sa mga pag-unay sugad man ang online gaming addiction. Damo nga mga batanon ang nag-uunay. Paudon nga ni adapay ni san bullying. Danay pa ang maestra pagod ang naguguliat san bata. Kalain sini, nanon ipikto. Tungod kay diri na mumuruko na stress ang bata. Naingad to san pag-unay. Nainundom ka mo sa nga waray papasuha sa graduation sa UEP nga daraga nga nagpakatiwakal dito sa Katarman sa lodging house. Kay panahon sa dusan pandemya nga waray papasuha, waray pag-graduata tungod kay ginbagsak sa usa nga subjects ang professor. Damo pa ini nga mga kaso sa pag-unay, pati nga rin mga kabataan nga ginbabagsak lasan maestra, diri ginpapasar nag-unay. Ang permi online na nakakapikto sa aton pagpipinsar. Permi na ukurian ka na kumaturog tungod sa halaba nga screen time. Pwede ka maging mas depressed nga disconnected sa halaba nga panahon. Importante nga maintindihan ang mga epekto sa social media sa mental health. Sigun kan PNP Chief Police General Nicolas Torre III, pira sa mga biktima ang nakaranas sa physical nga online bullying. May mga pag-estudyar nga nalutaw nga 15 anyos ang permi edad sa mga biktima sa cyberbullying. Ang cyberbullying ang kasumpay sa depresyon ng pagkalisang. Pananglitan, ay maram kasagaran aros nga tanan sa atong mga kabataan na addict sa cellphone. Magkinita sa cellphone, sa Facebook, ada ka na nga ni ginbuburubligan ka pagpakaraot, pagtamay sa nimo mga classmates, bullying, ginbubuli ka. Diri ka na sini, nahinga nga turog, na i-stress ka, ang resulta, nagpapakamatay ang biktima, ang ini nga biktima sa bullying. Ang cyberbullying ang kasumpay sa depresyon ngan pagkalisang anxiety. Ano sa nga tinigangan para sa mapinsaran nga pag-unay sa nusa ka tawo. Sa sini nga punto dakuan may himo naton nga mga kaganak sa aspeto sa pagdidisiplina sa aton mga kabataan pag-abot sa paggamit sa social media. Kamu nga mga kaganak ayaw niyo pasagdi, ayaw niyo pabay, ayaw niyo mga anak nga nagbababad sa cellphone. Ngali ginbubuli na sa niyang mga classmates. Nakikitan mo na lang kapag kinabuasan nga naghigot na sa taplak sa liog nga nakabitay na sa kwarto. Marahil mas naggrabe ang problema sa itong panahon sa pandemya, kundiin dinumero tanan ang mga kiwa naton. Ato kahit sa sulod sa aton mga balay nga nagbipinsan kung panano maitatawid ano sa kadlaw nga talwas sa virus. Dida na focus ang atensyon naton sa Facebook, TikTok, Instagram, ngan iba pa nga social media platform. Baga dida na naglinibot-libot ang aton ginabuhi. Puros flex san magagara ang gamit ang labanan, ngan padamuay san salapi. Ang iba, kiberla ang reaksyon kung nakita ng sangkay o paryente ngadto sa tour, shopping spree, ngan may latest nga cellphones ngan gadget,
Pero may iba nga di rin maintindihan nga pakulo lain for content purposes. Baga manginggit ngan makakuha sa damo nga views o likes sanglit damo sa mga bata an igin ko kumpara ang kinabuhi nira sa ira masangkay. Di na mawad-an ang self-esteem ngan tikang na sa depresyon. Ang padayon nga pagkakaruyag nga makakuha sa pag-abuyon ngan validasyon sa ibang tao an pwede maging kausa nga magbugos sa mga desisyon nga diri nira ordinaryo nga ginhimo ngan diri nahibabaruan ang konsekwensya. Ungay dinhi ang mga pagbabago sa itsura, negatibo nga pamatasan ngan peligroso nga paminsar. Ang pagantos san pinsar ngan espiritu kinanglan trataron nga may pagkaluoy ngan importansya parehusan sumad san lawas. Siring ni Bishop Santos sa usang radio interview. Mabugat ang isyu sa mental health. Kundi may himo pakit miskin ada sa suludla sang balay. Bantayi ang kiwas ang kada usa ngan maging mapagmatsyag. Kita daw ani yung mga anak. Igali nagtitinangis la sa iya kwarto. Waray kiwa-kiwa. Sige lang pagkinita sa bongbong nga nakahigda. Di rin na nahihimo. An iya nakahigaraan nga himuon kaya dinalasan pagperinoblima. Hampang nga daw niyo. Tingali adala ka mo busy sa iyo trabaho o busy sa pagigchismisay sa iyo mga pagigmarites, ang iyo mga igasim marites nga mga hiripid. Di rin na niyo ginbabandayan, gingigita ang sitwasyon sa niyo mga kabataan. Damo nga sinyales nga pwede makitaan para maagapan nga di rin may ngadto sa pagpapatiwakal sa niyo mga anak. Sa di rin maupay nga panhitabo. Sa mga bata, importante ma-filter o makontrol ang tanan nga impormasyon sa cellphone o laptop sa mga anak. Maglaan sa oras para ma-check ang social media activities. Sa akong opinion, pwede i-apply ang old school parenting sa pagdidisiplina. Diri hatag tanan kung ginkakaruyag sa niyo anak. Agata sira sa mga physical activity. Tutduy sira sa mga praktikal nga buraton sa balay sugad sa paglilimpyo, pagluluto, pamerkado, ngan pananahi. Abrihi permi ang komunikasyon ngan diri mahadlo kumonsulta sa mga mental health institution kung may makitaan nga kakaiba nga kiwa sinuman sa pamilya o sangkay. Ibang issue naman kung nada sa eskwelahan na naton mga anak, aminado ang mga otoridad nga kulang sa pasilidad ang mga school. Labot sa gutiyay ang mga guidance counselor. Kulang pa sa pangil ang Philippine Mental Health Act, Republic Act 11036, nga ginpirmahan sa Hunyo 2018. Pirasa nakapamtang dini ang pagditindog sa hotlines operating 24/7 sa bugos nga nasud para maasisteran ang mga tao nga may mental health problems, particular nga da san bingit san suicide adto nagpaplano san pag-unay. Pwede tumawag sa hotline sa National Center for Mental Health, NCMH, para sa kaangayan nga sagdon ngan bulig kung gingikinahanglan. 36 minutos naglabay sa alas 4 amadon kolom ni Elvira Altes, LV Speak, Mental Health Crisis sa Abante News. Mabalik ka kauman sa mga baybaro sa kontrol. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo, DYOG 882 AM. Patuloy ang paggabay ng DOST sa mga imbensyon para sa magsasakang Pilipino.
Ang Palatak Palay Seeder ay malaking tulong sa produktibong pagsasaka, madali at matipid gamitin. Ito ay isang hakbang sa pagpapaigting ng food security sa bansa. Ang DOST katuwang sa pagsulong ng Pilipinas. Uy, mine na to! Then check out! Hassle-free talaga na pamimili. Aba, legit ba yan? Oo naman! Sa tulong ng Internet Transactions Act ng DTI, protektado ang ating mga karapatan bilang mamimili at tsak na ligtas ang online shopping. Kaya ang mga online na negosyo ay dapat maging transparent at secure sa bawat transaksyon. Protektado nga tayo laban sa pandaraya. Nadi kita sa kolom ni Arnold de Clavio, tilamsik ni Igan. Mahiya naman kayo. August 6, 2025 issue sa Abante. Una sa balita. Basahon ta. Ining write-ups ni Arnold Clavio, tilamsik ni Igan. Mahiya naman kayo. Naririhas pala ang pangurakot sa flood control projects. Sa interviews on one-on-one, walang personalan sa super radio kay Senador Ping Lacson. Igin bulgar ni Senador Ping Lacson nga may ada siya na-verify nga usa nga ghost control projects. Ang nasabi nga proyekto ang nakapahamtang daw sa 2023 General Appropriations Act, GAA, ngan may budget nga 190 ngadto 200 milyones pesos. Sigun sa report, ang proyekto ang completed na, unahuman na, finished na kuno. Pero istorya ni Lacson, sa ninian personalia inspeksyonon, waray na hitabo nga konstruksyon. Ghost project lang ayan. San silipo naman niya ang 2025 GAA, otro niya nakitaan ang nasabi nga flood control projects sa pareho nga lugar ngan may duha nga item. Ang budget anada sa tig 270 milyones pesos na. Sumala pa kan Lacson sa oras nga makumpleto na ang ira research. Tatagan niya sa kopya ang Department of Public Works and Highways ng Office of the President. Ang ginaabangan nila naton maawan aksyon ni Pangulo Bongbong Marcos Jr. Diri pwede nga puros ngawa ngan walang gawa. Puros yakan, aray naman aksyon. Dako nga sa labi na ang nagagastos nga nakakarag. Damo nga mga kinabuhi ngan mga propriedad na ang nawara ngan ginrubat, gindistroso tungod sa baha. Sanglit panahon na ang san pananagutan. Siring san presidente, kitang-kita ko ang mga ghost projects. Aba ibahagi mo naman sa amin ano ang nakita mo. Walang personalan. Amod to ang kolom ni Arnold Clavio, tilamsik ni Igan. Mahiya naman kayo sa Abante, una sa balita. August 6, 2025 issue. Nga na bueno, nga di kita sa kolom ni Erwin Santiago, talaga ba? Subukan muna ang Pilipinas sa sinimanta nga pahayagan. Pero kabeses na nato nabatian, ini, mag-abroad anay ak, magtirok. Mabalik man ak nga ni sa Pilipinas. Pero sa udla, kadaman, di rin na nakakabalik. Kung di rin man pisikal nga nagpabilin sa ibang nasod, emosyonal nga intelektual. Tuluyan na nga ginutod ang anuman nga kaugnayan sa aton nasod sa Pilipinas. Ang pansamantala nga plano ang naging permanente nga paggikan. Ang pagtitirok ang nahingadto sa pagtakas. Ngan ang pagbabalik kuno nga ni pag-uli kuno nga ni sa Pilipinas ano sa nga alamat nala ngan diri na ginsusurat.
ngan dida ako may proposisyon. Subukan nanay ang Pilipinas. Imbis nga gumikan, lumikay, magpalagiw, tikang din sa aton nasod, mag-abroad. Ano na plano kung magamada sa negayon? Kadalasan, kung nakagraduar na sa pag-aram. Antes magbaligya sa tuna, magkuha sa NBI clearance para sa abroad. Nano diri anay subukan din Antes desisyon nga serbisyuhan ang ibang nasod, nano diri pakyanhan ang kaluguringon mo. Kung nagamayada ka na, san bugos nga kakasagasing nga pagtatangka, nga serbisyuhan ang kalugaringon nimo nga nasod sa Pilipinas. Diri nato nililikaw nga may mga higayon tinuod nga kinahanglan ang paggikan pag-abroad. Pero ibang usapan ang paggikan tungod sa kawadan sa pagsubok. Kaya ungod, diri naman naton talaga natatagan sa higayon ang Pilipinas. Sa una nga kakurian, sa una nga red tape, sa una nga frustration, dagmit naton igin susuko ang aton nasod. Dagmit naton ginsisiring waray na good pag-asa din sa Pilipinas. Samtang diri panganikit na kikiato sa laban. Nano importante ni, tungod ang nasod ang diri na uswag sa kadamo sang tao nga nagikan. Uuswag lain kung magdamo ang mga tao nga may kapasidad nga magpabilin nga magsalbar. Diri naton problema ang kakulangan sang talino sa pagkatinuod oversupply kit sa mga magagaling. Ang kulang mawadon mga tao nga ginpili nga magserbisyo didto sa langyaw sa luyo san nga tanan. Ang tinuod nga bayani ang dirila ang nagpapadara sa dolyar kundi ang naato para ang piso nga gingikita dinhi ang maginsadang marangal ngan mapinulsanon. Ang diri naton kalimtan. Diri la gobyerno ang nasod. Ang Pilipinas ang nada sa kada classroom nga nanginanglan sa magdurutdo. Ngan sa kada health center nga kulang sa nurse. Ngan sa kada barangay nga waray tuhay teknikal nga opisyal. Ngan sa kada inisyatiba nga nanginanglan sa mahusay nga leader. Kung ikaw ang edukado, may prinsipyo nga may kaisog, ikaw ang nawawala nga piraso. Ang siring sandamo, guti ang sweldo dinhi. Oo, tama. Kung itatanding sa mga mag-uswag ng mga nasod sa langyaw, kundi dakuliwat ang kantidad sa mga garastuson sa sining mga nasod. Ngan paanano nala ang kandidad sa paggawara nira sa ira pamilya. Kung tanan kita ang makadto sa langyaw ngan diri na mabalik. Nano nga klase san nasod ang mahibabayaan sa masunod nga henerasyon. Ang mga mahibilin ang mawad ang liwat san paglaom tungod diri magiging sadang ang kauswagan sa nasod para sa ira. Kapareho sa mga nahiunang henerasyon. Sa madali nga pulong, magiging pautro-utro ang tadhana, magiging siklo. Ayaw kit maging parte sa problema, samtang ginbabasol ang sistema. Minsan, ang pakyana, diri kung may pag-asa pa ang Pilipinas, kundi kung may pag-asa bakit nga ipagbisog ini. Kaya sanglit ini ang ayat, subukan muna ang Pilipinas. Por barianay din sa Pilipinas. Magserbisyo, magtaguyod, magduso, magbago. Baka sakaling imbis nga bayaan nato ng Pilipinas para bilngon ang maupay nga kinabuhi. Kita mismo maiging tinikangan kung kay nano maging maupay ang kinabuhi din Ang opinyon sa sining artikulo ang puros akon ngan diri
narepresentar kanino man o sa anuman nga organisasyon. Amo doon kolom ni Edwin Santiago, talaga ba? Subukan muna ang Pilipinas sa Abante, una sa balita. 48 minutos na kalabay sa alas 4, mabalik ang kahuman sa mga pahibaro sa kontrol. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo. DYOG 882 AM. Libreng access sa National Museum sa Cebu naging posible sa ilalim ng pamahalaang Marcos. Museums are considered valuable cultural assets to a nation as they build a sense of community, document history, inspire creativity, promote tourism, and unite people through a shared heritage. Ilang lokal at banyagang turista lubos ang pasasalamat sa pagbubukas ng National Museum sa Cebu. Maganda, tsaka yung mga bata nag-i-enjoy talaga dito sa loob ng museum kasi madaming makikita. Marami silang matututunan dito sa loob ng museum. We don't have that long to do this sort of cultural exploration, so we were drawn to coming to the National Museum of Philippines because we felt that it quite nicely condenses the history of Philippines for us. Tuklasin ang mayamang kasaysayan ng bansa sa 5 galleries ng National Museum Cebu. Tara na sa NMT Cebu, bisita na kamo. We are open from Tuesdays to Sundays, 9 a.m. to 5 p.m. Dali na! Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Matutupad na ang kauna-unahang underground railway sa bansa. Ito ang Metro Manila Subway. Iko-connecta sa MRT, LRT at PNR. Mas bibilis ang biyahe at taloy ng trapiko. Sinimulan at tatapusin sa termino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Once operational, the MMSP Phase 1 will reduce travel time between Quezon City and the Manila Airport from 1 hour and 30 minutes to 35 minutes. Sa Bagong Pilipinas, bawat proyekto ng gobyerno ginhawa ng sambayanang Pilipino. Nandito sa kolom ni Dr. Rylan Flores ang tungkod sa kolom Clinic Hours sa Abante Tonight. Ang tungkod o cane ang naimbento bilang usa nga practical nga gamit o armas. Ginagamit ini nga panlakat, pagbiling sa pagkaon, ngan pati pangdepensa. Mula tigang dinhi naging simbolo sa puder ng otoridad. Sadton 16th ngan 17th century, naging usa nga fashion accessory ang mga tungkod. Nagkamaya daliwat sa mga mag-upay nga disenyo ang mga tungkod sadto. Kaupod na ang pagbutang sa bulawan ngan ivory. Mas madalas dara sa mga kalalakinan. Nakikitaliwat ang kamutangan sa tao sa iya komunidad, pati ang posisyon ngan manggad sini. Kundi ang pagsikat san gamit sini ang naghamubo san maimbento ang payong. Mas ginkaruyag nga dadun ini kaysa sa tungkod. Mas permanente ang paggamit sa tungkod ang may kalabdanan sa kapansanan. Nakukurian paglakat ngan sa pagkiwa, ngan paglakat, pwede darasan sakit, aksidente o operasyon. Yana nga masulod ang bulan san, yana nga sumulod na ang bulan sa Agosto. Diri la simbolo ang kaimportanti, ang importansya sa tungkod. Labi na ang busag nga tungkod, nangangahulugan may da kapansanan ang nagamit sini. Ang kapansanan ang may kalabdanan sa pagkita. Pwede buta, malabo ang mata o visually impaired. Nagagamit nira ang tungkod, diri tungod kay nakukurian sira magkiwa, kundiri para makapa ang nira palimot tungod sa diri ininira nakikita. Mas sa tanan, ang mga kulor ang makikita sa mga da sa palibot nga may da kapansanan at mga harap nga nagamit sini. Ini ang ginihimo sa magkadurdilain nga parte sa kalibutan.
kasama kaupod na ang Pilipinas, may dakit Batakan Balaod sa Ligang Batas ang Republika Acta 6759 ang White Cane Safety Day. Ginaganap ini kada Agosto 1. Ini ang para sa kapakanan, kaubayan, proteksyon nga pisikal, moral, ngan social well-being sa nusa nga may kapansanan. Labi na adton mga buta. Nakapahamtang din ang paghimos ang kampanya para sa awareness san pagkabuta ngan sakit ngan pagkaharap san mata. Kaupod na din ang paggamada san mga proyekto para sa kaibaruan ngan makahatag san kahibaro parte sa mata. Paano mangnuan, maprotehiran, ngan mabuligan ang may kapansanan sini. Importante sa naton mga mata ngan pagkita. Ungay din sa aton mga importante nga senses mangnuan, protehiran naton ini. Kung may beses nga nakuryan nakit, di rin nakit nakakabasa, na harap nakit, ipakonsulta sa mga optometrists para matagan sa antiyo sa mata. Eyeglasses kung may da error o refraction. Error of refraction. Kundi kung talaga nga may da problema nga iba. Ada ang mga ophthalmologists para matagan sa lunas, pinagisan bulong o kung kinahanglan maoperahan sugad nila sa mga katarata nga iba nga sakit nga may kalabtanan sa aton mga mata. Tubtob sa sunod, keep healthy, stay safe, remain vigilant. Ang ang kolom ni Dr. Rylan Flores, Clinic Hour. 5 minutos antes kita mag-alas 5. Adi kita naman sa payagan, Filipino Star. Ngayon, itaunta ang editorial yan nga adlaw san sining pahayagan. May masampulan na kayang buwaya? Editorial. Yan ang Agosto 6 san sining pahayagan. Nagtigang ang ngit-ngit ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa ton maghatag siya sa pamulong sa panupat nga SONA, State of the Nation Address, sa itong Hulyo 28 nga natalakay ang na-experiensyahan nga dako nga baha sa Metro Manila nga iba pa nga probinsya sa nasod. Sa luyo nga may dako nga budget para sa flood control, nararanasan pagyapon ng grabe nga baha, hain ang pundo sa flood control. Sa kasinahon sa Presidente na siring niya, mahiya naman kayo sa mga kababayan nating naanod, sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin, na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo, na binulsan nyo lang ang pera. Sigon sa Presidente, kitang-kita daw niya ang damo nga mga proyekto para sa flood control nga puros palpak nga nagkarurumpag. Sumala pa sa Presidente, ayaw git pagkunwari. Tungod kay maaram naman ang bugos nga publiko nga nagkakarakit sa mga proyekto. Damo daw ang nagkakakickback, nagkabuhay-buhay sa milyon-milyones. Danay nabot pa bilyon ka pesos nga salapi. Mga initiative, Erata, SOP, for the boys. May mga nakikonsabo, agud kuwaw ng pundo ng bayan. Ngan gawato ng kabubuason sa mga mulupyo. Grabe ang urhi niya nga ginyakan. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ginmanduan niya ang DPWH nga isumiter ang listahan sa mga kontrata para sa flood control. Ngan imbestigaran ini. Ipublikar na luwat daw ang mga ngaran sa contractors para may baruan sa publiko. Diri pa ngayon tapos ang ngit-ngit ni Pangulo Marcos tungod
sa iya podcast, nagbanta pa siya sa mga kurakot sa gobyerno. Siring niya diri pa sa sayloon, magin ang iya mga kaalyado ng kapartido kung napamatud-an nga nadadabi sira sa pangungurakot. Diri niya na nga limtan na naglabay nga baha, nga damo ang nagkabibiktima. Inanglan daw managot ang mga opisyal nga mapamatud-an nga responsable sa dinanas nga kakurian sa mga mulupyo. Adton ginagian nga kapobrihan, adton ginagian sa natong mga kababayan. They have to be taught who is responsible and somebody has to answer for their suffering, siring pa ni Marcos. Damo ang naghulat sa ginhimong investigasyon sa DPWH, ginaabangan kung may mga masisurutan sa nagsayop sanpun nagkamal ng pondo para sa flood control. Magbubunga ada ang kasinahon sa presidente, ngan may ada na mga buwaya nga mabubulok sa prisuan, angay may dana masirutan para tumuod ang mga mulupyo. Ang matuan editorial, yan ang adlaw sa pahayagan Filipino Star ngayon. Adiyan natin news update. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Mga nahilalambing sa palpak na flood control, kilala na.